Yung series natin, The Goodness of God, within that ay nagkaroon ng mini-series. Yung 3 instances na si Lord ay umiyak. So, nandito na tayo sa part 3. The day Jesus cried. Basahin muna natin yung mga verses, mga kapatid. Sabi rito, Hebrews chapter 5, verses 7 to 9. In the days of his flesh, Jesus offered up prayers and supplications with loud cries and tears to him who was able to save him from death. And he was heard because of his reverence. Although he was a son, he learned obedience through what he suffered. And being made perfect, he became the source of eternal salvation to all who obey him. In Tagalog, nung si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya ay nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Kahit na siya ay anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan, I will slowly read, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang siya'y maging ganap, siya ang naging sanhi upang makamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng masunurin sa Kanya. Main idea. In the life of Jesus, it was disclosed that our sufferings with S will reveal to us and the people around us if we are mature enough to handle our emotions properly. Okay, hinga ng konti. Tagalog naman. Sa buhay ni Jesus, ibinunyag na ang ating mga paghihirap or pagtitiis ay maghahayag sa atin at sa mga taong nakapaligid sa atin kung tayo ay may sapat na maturity upang pangasiwaan ng maayos ang ating mga damdamin. Okay. Hinga ng konti. For the past weeks, pinag-uusapan natin yung emosyon behind sa pag-iyak ni Jesus. Ang una, umiyak siya dahil namatay yung kanyang kaibigan si Lazaro. Pangalawa, umiyak siya dahil ang tigas ng puso ng Jerusalem at hindi kinilala ang kanyang pagdating at given, yun ay nasulat din naman. Pero ganun pa man, hindi mapigilan ni Jesus ang emosyon niya. Now, dito sa Hebrews, mga kapatid, okay, next slide. In Hebrews 5:7-9, Jesus cried to prepare himself for the greatest sacrifice. Magtataka kayo, nakalagay doon sa verse. Tingnan nyo okay, balikan natin yung verse in Tagalog. Kahit na siya anak na, At sabi dito, ayan, best. Okay, thank you, Brel. Sabi dito, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. Itong tricky part. At dininig siya ng Diyos. Tanong, hindi ba, nung dininig ni Lord si Jesus, hindi na ba siya namatay? So, hindi siya dininig. Mamaya, okay, bibitin ko kayo ng konti. Going back doon sa Hebrews, Jesus learned obedience through his experience of suffering. Now, kailangan ma-involve ang buong pagkatao mo para masabi mo ang Diyos ay mabuti. Okay, listen here mga kapatid. Kailangan ang buong pagkatao mo, yung isipan mo, yung emosyon mo, yung kung paano ka mag-isip, kung paano ka makitungo, lahat ng buong pagkatao mo ay kailangan involved and makakonect kung talagang gusto mong maranasan ang Diyos at ang kabutihan niya. And sometimes, it involves you suffering. Hindi nyo gusto yung naririnig nyo. Yung
Ano ko sabihin to? Yung hinayaan ng Diyos o pinayagan ng Diyos na pumasok ang suffering sa buhay mo para matuto tayo. Sandali Lord, pwede naman ako matuto ng walang suffering. Kaya nga ako naniwala sa iyo para wala na akong suffering. Kung kayo ay binigyan ng ganyang kasinungalingan, i-unlearn nyo na yan. Ang suffering ay kailangan natin para pagkatapos ng suffering, emotional, financial, physical suffering, whatever, ma-appreciate mo kung gaano kabuti ang Diyos sa magitan ng mga hindi mabuting nangyari sa buhay natin. Yung ma-frustrate ka, ma-upset ka, malungkot ka, hindi mo ma-appreciate ang saya kung hindi ka dumaan sa lungkot. Hindi mo ma-appreciate yung kasaganaan kung hindi mo naranasan ang pagiging salat. Diba? Hindi mo ma-appreciate ang liwanag kung hindi mo naranasan ang kadiliman. Di ba? Hindi mo appreciate yung mga piso at 5 piso sa bulsa mo until naranasan mo mawalan ng ganun. There's goodness in suffering. At ang kabutihan ng Diyos ay nahayag. Now, ano pa natutunan natin mga kapatid? What we have learned. Okay, kulang na ED ba yan? What we have learned, your emotions are not a sin. Ang emosyon mo ay hindi kasalanan. When you mishandle your emotions, that will lead you to sin. Hindi kasalanan na ikaw ay malungkot, magalit, okay? Pero kung ang emosyon mo ay na-mishandle mo, then the problem is, nagkakasala ka na. Many times, the heart of the problem is our hearts. Today, let's learn this. Today, let's discover how suffering will reveal your real self. Kung papaano mo mas makikilala ang sarili mo sa magitan ng suffering. Amen ba? Andiyan ba kayo? Ready na kayo? Now, going back. Doon sa verses, mga kapatid. Tingnan muna natin doon. May kita natin sa binasa nating verse na si Jesus ay Diyos na nagkatawan tao. At nung namuhay siya dito sa lupa, siya ay nanalangin at lumuluhang nakiusap. In English, Jesus offered up prayers and supplications. And here's the thing, with loud cries and tears. Sino sa inyo nakasubok ng umiyak or lumuha habang nagpipray ka sa bahay o sa church? Okay. Sino yung nahihiyang itaas yung kamay niya ay niya sabihin yung ano? Ayon. Kapag ikaw ay nakaranas na ng pag-iyak o pagluha during your prayer time or devotions sa Panginoon, congratulations. Engaged na ang emosyon mo. Hindi ilang si Lord intellectual. Alam ko, mahal niya ako. Alam ko, mabait siya. Pero ang tanong, naramdaman mo na ba na mabait siya? At naramdaman mo na ba na mabuti siya sa'yo? 12 inches lang ang pagitan yan. Pero sometimes, yung 12 inches na yan ay hindi marating-rating. Na parang bawal maging emosyonal. Kasi ano yan kailangan katotohanan lang. Hindi, in spirit and in truth nga Yung spirit doon, there's the emotion there. Amen? Kailangang malampasan mo ang sarili mo sa pagiging stiff, sa pagiging Kristiyano. Kristiyano ako, kailangan di umiiyak. Kristiyano ako, ano yan kalma lang dapat. Hindi ako dapat mag-emote masyado. Ano lang ako? Chill. Pero brethren, you cannot continue in your Christian life na disengage ang emosyon mo. Kailangan makaramdam ka ng asar kapag ang Word of God ay hindi natatrato ng tama. Pag ako nakakarinig ng mga sa YouTube o sa Facebook na parang, ito po ang salita ng Diyos. Okay, gusto ng Diyos na ikaw ay yumaman at huwag na mag-suffer. Sabi ko, sandali, anong verse niya? Ayun, wrong context na prosperity preaching pa. Pag nagsasuffer ka, ibig sabihin may kasalanan ka. Yes, pero no din. May nagsasuffer, hindi dahil sa may kasalanan siya.
kundi sa kasalanan ng ibang tao. Pero may nagsasuffer dahil siya ay pasaway sa Diyos. So it's yes and no. Pero you can hear that sa social media na para bang lahat ng sinasabi niya ay totoo. Pag nakakarinig ako ng gano'n, nakakaramdam ako ng asar. Hindi dahil sa mas mahusay ako sa kanya, hindi yun. Kundi, bro, mishandle mo na naman ang Word of God. Or may time minsan pag may narinig ako na, saan nanggaling yun? Check ko yung verse niya. At pag check ko ng verse, pag agree ako, ay oo nga. Pag hindi ako agree, sandali, may mali dito. Dahil engage ang emosyon mo. Pag natutuwa ka at nagpupuri ka that the Lord is good, aba, tara. Pag yung 6 na numero mo ay tumama, anong gagawin mo? Nanalo ako. Mag-tights daw. Finance talaga. May emosyon yun. Tama? Si Jesus Christ, mga kapatid, with loud cries and tears, umiyak si Jesus. No, nababawasan ba kung ikaw ay lalaki? Nababawasan ba pagiging macho mo pag umiiyak ka sa prayer? Hindi. Kundi mas na-enjoy mo ang presensya ng Panginoon. At ito pa, ang sabi dito, with reverence, narinig ng Diyos o dininig ng Diyos yung prayer ni Jesus. Dininig ni Lord ang prayer ng Panginoong Jesus, pero natuloy pa rin mamatay si Jesus Christ. Kasi will of God. At alam ni Jesus yun. At para sa writer ng Hebrews, kahit namatay si Jesus, dininig pa rin siya ng Diyos. Anong part ang dininig ng Diyos? Hindi yung wag na siyang mamatay, kundi bigyan siya ng lakas para yung daraanan niyang sakripisyo na kailangan para maligtas tayo ay malampasan niya at makayanan niya. Doon siya dininig ng Diyos. So when you pray, Lord, hindi yung tanggalin mo yung suffering na to. Ang prayer mo ay, Lord, bigyan mo akong lakas para malampasan ko ang suffering na ito. And many other things. So, tuloy tayo. When Jesus cried, learning how to manage your emotions and your reactions. Emotion is not a sin. Tingnan natin ngayon yung reactions and response. Okay, kulang yan, pero sige, tuloy natin. Number 1, ito. Naku, makinig kayo mabuti ha. Sa mga emosyonal dyan, katulad ko, okay, at mga kababaihan dyan, makinig tayong mabuti. Accept your emotions as part of your being human. Pastor, ayoko mag-pray. Bakit? Naiiyak ako pag nag-pray ako. Mas maganda. Pastor, naiiyak ako mag-pray sa harapan. O di mag-pray ka sa likuran. Yung hiya na yun, daanan mo. Kasi paano ma-overcome yung hiya mo kung ayaw mong harapin yung hiya mo? Okay? Maturity is knowing yourself. Kilala mo na ba ang sarili mo? Tingnan mo ang katabi mo. Baka mas kilala mo yan. Dapat mas kilala mo ang sarili mo kaysa pagkakilala mo sa ibang mga tao. Kasi pag mas kilala natin yung ibang tao sa sarili natin, mamumuna tayo na mamumuna. Pero pag kilala din natin sarili natin, pag may nakita tayong ganong ugali sa iba, ay naku, ganyan din ata ako. I-check mo yun ang sarili mo. What's your spiritual identity? Ikaw ba ay child of God or child of the devil? Alamin mo yun. Okay lang, pastor, religyoso ako. Hindi yung tinatanong ko. May religion ako, pastor. Hindi rin yun ang tanong ko. Ang tanong ko ay, may relationship ka ba with the Son of God na ang pangalan ay Jesus Christ? Dahil part ng pagiging tao mo ay it's either ikaw ay anak ng Diyos, tingnan mo ang katabi mo, or tao ka pero anak ka ng dyablo, tingnan mo rin ang katabi mo. Ay, pastor, masyado ng personal ata yan. O, ganun talaga.
Sabi ni Rudy Fernandez, walang personalan, trabaho lang. Sabi ni Lord, hindi lang to trabaho, personalan to. God is so personal kasi ang kanyang intensyon, even sa kabilang buhay, ay kasama kanya. No, kung hindi kanya pe-personalin, hindi kanya talagang ididetalye ng pinpoint at parang pakialamero na ang dating ni Lord sa atin, then, I think hindi ka anak ng Diyos. Kung hindi makulit sa iyo ang Diyos at hindi ka na-convict sa kasalanan mo at nagpapatuloy ka dyan, then I think, dugtungan nyo na lang. Pero kapag ang kulit ni Lord sa iyo, ano ba yan? Ba't hindi ako matahimik? Kailangan mag-pray ako. Kaso nga lang, inaantok na ako. At nag-pray ka, God bless you. May conviction ka. Ikaw ay anak ng Diyos. Yung tinatamad ka na umattend ng church, at nandito ka ngayon. Aba, congratulations. Tingnan mo ang katabi mo, pakitapik ang balikat ng konti. Konti lang. Kasi bakit importante ang identity, Brel? Dapat kilala mo ang sarili mo. Kasi kung anak ka ng Diablo, excuse me lang ha, okay lang ba sabihin ko to sa inyo? Okay lang. Okay, maski sa online. Kasi kung ikaw anak ng Diablo, magagalitin ka at nananakit ka at talagang normal lang sa'yo yan. Huwag ka nang magtaka. Kung mahilig ka na ibagsak ang emosyon ng iba at maliitin ng iba at alam mong anak ka ng Diablo, okay, hypothetical ako dito ha, huwag ka nang magtaka. Okay lang yan, normal ka. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, at ikaw ay nagsasalita, gumagawa ng kasalanan, at nakukonvict ka, hindi ka matahimik, dapat lang. Kasi anak ka ng Diyos. For the past 3 months, January, February, at some of December, may ilan ako na tao na nakakausap. Ang lagi sinasabi na, sana dumating na si Lord at talagang isave niya ang mga anak niya. Bakit? Para hindi na ako magkasala. Mas lakas ang conviction niya. Sabi ko, that's good. Ibig sabihin may conviction ka. Alam mo kung sino ka. Pero kung sabihin mo sa ibang tao, tanggapin nyo na ganito talaga ugali ko. At sabihin mo anak ka ng Diyos, merong conflict. Merong hindi totoo. It's either magpatuloy ka na lang dyan dahil hindi ka naman talaga anak ng Diyos at tatanggapin na namin yan, or anak ka talaga ng Diyos, pero nagmamatigas ka lang sa Panginoon. At pilit mo nilalabas yung mga reactions negatively and negative attitudes kahit alam mo na anak ka ng Diyos. So bakit importante yung identity mo? Kasi your identity as a child of God is relative. Hindi ka mag-anak, kundi kadugtong to your attitude. Identity, anak ng Diyos. Attitude, ano? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Kapag kiniklaim mo na anak ka ng Diyos, you should have yung fruit na yun. Hindi ko sabing perfect. Papalya ka. For sure, papalya tayo here and there. Lalo na kung papatulan natin ang mga sitwasyon. Pero what I mean to say, kapag may conviction ka, yung palya mo ngayon, hindi na kasing palya nung future na palya mo. Mag-i-improve ka. Number 2, mga kapatid. For lack of words, mga kapatid, ayokong pahabain. Pasensya na po sa masyadong technical na wordings dyan, pero sinulat ko pa rin. Expect your subjectivity to sufferings. I-expect mo na ikaw ay anak ng Diyos o hindi ka anak ng Diyos, bilang tao, dadaan ka sa suffering. Pero hear this. Kung ikaw ay may suffering at hindi ka anak ng Diyos, you will suffer alone. Kasi hindi ka papakialaman ng Diyos. Medyo siguro konti. Pero if you are suffering at anak ka ng Diyos, 2 thumbs up. Okay lang yan. Kailangan mong daanan yan para mag-mature ka.
Kung wala kang suffering sa buhay mo, mag-pray ka na, kapatid. Baka kakampi natin yung nagbibigay ng suffering. But by the way, hindi galing sa Diyos ang suffering. Walang masama na galing sa Diyos. Pero pinapayagan ng Diyos. Your daily exposure to human error and sin. Expect mo yan. You're subject to that. Wala kang choice. Sabi ng iba, ay pastor, hindi pala, napanood ko pala ito. Sabi niya, I don't believe in God. Gusto niya maniwala ako, tapos nag-suffer pa rin ako. Ang sabi nung sumagot doon, hindi ibig sabihin na nampalataya ka sa Diyos, wala ka ng suffering. Ang mabuti ay ito, mag-suffer ka man, kasama mo ang Diyos. Kaysa mag-suffer ka na hindi mo kasama ang Diyos. Amen? Tingnan mo ang katabi mo, sabi mo sa kanya, mahal ka ni Lord. May suffering ka ba? Okay, sa isip nyo, i-list down nyo yung top 5 na suffering mo. Una, pastor, pera. Pangalawa, pera. Pangatlo, pera. Pang-apat, pera. Tsaka pang-lima, pera. Okay, ibahin nyo naman. Wag naman puro ganon, ha? Your emotions lead to either a response or a reaction. Ang reaction is negative. Nag-react ka. Yung respond o tumugon ka is positive. Amen? Katulad ng sinabi ko sa inyo dati, may dalawang anak na lalaki. Ang tatay nila, lasenggo. Okay? At talagang pag hindi na naranasan in a day, yung feeling ng pagiging laseng, hindi siya kumpleto. Naging miserable ang buhay niya. Dahil talagang nalulung siya. Nagsimula yan sa patikim-tikim, pinilit niyang gustuhin. Biso ay nagsimulang lumalim, kaya ngayon pati anak ay ang hirap na rin tanggalin. Yung isa, tinanong yung dalawa ngayon. Sabi ng isa, bakit ka naging lasenggo rin? Kasi tatay ko lasenggo. Yun sabi ng isa. Yung isa, ba't hindi ka naging lasenggo? Kasi tatay ko nga lasenggo pa rin ako. You see, same suffering. Same father. Pero may choice yung isa. Yung isa, pinili na lang, bumigay na lang. Nag-react na lang. Yung isang mama, nag-respond. Sabi niya, lasenggo na nga tatay ko. Tatanggapin ko pa na maging lasenggo din ako. Di ba? I mean, brethren, especially kung ikaw ay anak ng Diyos, you have the power to choose. Dahil may Holy Spirit ka na, may church ka pa, may Word of God ka pa. Hindi ka lang Holy Spirit, may Father ka pa, mayroon ka pang Jesus Christ. Ang Father, paparanas siyang pag-ibig niya sa'yo. Si Jesus, lilinisin ka niya ng dugo niya. Ang Holy Spirit, aakapin ka niya para mamuhay ka ng tama. And sometimes, babatukan ka niya para ikaw ay maalimpungatan sa kalokohan natin. Your attitude equals positive response or negative reaction. Sabi ko nga sa inyo, ang emosyon na hindi kasalanan. Ang attitude is either kasalanan o hindi kasalanan. Ang emosyon, all throughout, hindi kasalanan ng emosyon. Pero yung attitude mo o sa Tagalog ay pag-uugali mo at kung pilit nating ipapatanggap sa ibang tao, ganito talaga ako, wag nyo na ako expect, ganito na talaga ako, then I think you've just lost the battle. Talo na. Kasi kung ikaw ay anak ng Diyos, yes, sabihin na natin yan ang attitude mo before ka nakakilala sa Panginoon. For sure, hindi mo perfect, pero mababawasan yan. Noon ikaw ay sinungaling, ngayon, medyo na lang. Dati ikaw ay chismosa, ngayon ay medyo na lang. Okay? Dati yung mga hipag ko, tsaka misis ko, sila magkakapatid. Sa GC nila, machichismis ako sa inyo. Sa GC nila, paramihan tayo na nasabing chismis noong 2023 ha, nung Pasko yun. Ha? May contest? Okay? Brethren, think of this. Hindi kasalanan ng emosyon mo, Mia.
Pero kung negative ang nangyari sa'yo at nalungkot ka at ang ginawa mo, nagmukmuk ka at talagang nagsabi ka ng mga bad words sa iyong sarili o kanino pa man din, doon nagkasala ka na. Yun ang attitude mo. Ngayon ang tanong, anong attitude mo pag may dumarating sa iyong suffering? Sisihin ng ibang tao? Okay? Anong attitude mo kapag nagkakaproblema ka? Sisihin mo yung dapat sisihin para hindi mo sisihin ang sarili mo? Yung gobyerno kasi ganun talaga, hindi nagbabagong gobyerno kaya hindi ka rin magbabago. Ikaw ba, yung anak nung lasenggo na tinanggap na lasenggo na rin siya? Brethren, si Jesus Christ, nung siya'y nabubuhay pa, bago siya namatay ng buhay na muli, nag-suffer din siya. At itong matindi. Tingnan niyo yung verse mga kapatid. Kaya masyado titigan ang noo ko, walang verse dyan. Ang sabi rito, verse 8, kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod. Stop. Si Jesus, natutunan niya, kala ko ba alam niya na lahat ng bagay? No. Bilang tao, inaral niya. Amen ba? Inaral niya ang kanyang emosyon. Kaya pagdating sa cross, yung prophecy, he is like a lamb brought to the slaughterhouse. And he was silent. Si Jesus, nung binubugbog siya at nilalait siya nung nakapako sa what side man yon? Kung ikaw ang anak ng Diyos, wala siyang pakialam. Sige, maghugot kayong lahat dyan. Hindi ko papatulan ng hugot nyo. Hindi ko papatulan yan para maging negative na rin ang attitude ko. Pwede ko kayong maramdaman, pero hindi ko kayo papatulan. Until na nagsalita, yung isang mama, we don't know kung left or right, sabi niya doon sa kabilang nakapako, sabi niya, alam mo, dapat lang tayong ipako kasi makasalanan tayo. Pero yung mama na to ay wala siyang kasalanan. And then nagsalita, yung mama na yung kay Jesus, sabi niya, alalahanin mo ko pag naghahari ka na. For the longest time, si Jesus, nagsalita yung sundalo, kung ikaw ang ng Diyos. Nagsalita yung chismosa sa krus. Nagsalita kung sino-sino doon. Si Jesus tahimik. Nagsalita yung isang mama tungkol sa kingdom of God. Si Jesus nagsalita na. Kasi nakuha nung mama na yon yung interest niya, yung mahalaga kay Jesus. Hindi mahalaga kay Jesus na yung mga emosyon na nagkalat dyan at mag-tantrums tayong lahat. At dahil dyan, ikaw ay gumawa ng mga bagay masama or mabuti dahil sa mga reaction mo. Si Jesus, wala siya niisip sa mga yun. At ito nakakatuwa sa kanya. Natutunan niyang sumunod sa Diyos. At ang sabi rito, kahit na siya anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod. So hindi ka sumusunod dahil ayaw mong parusahan ka ng Diyos. Sumusunod ka dahil mahal mo ang Diyos. Amen ba? Nandiyan ba kayo? Amen. Baka pwede nating palakpakan ng Panginoon. And good for us, mga kapatid. Si Jesus Christ ay nasa kalooban natin. Siya ang ating tagapagligtas. Kaya nga sabi sa bandang dulo, at nang siya'y maging ganap, verse 9 po, at nang siya'y maging ganap, siya ang naging sanhi upang makamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa Kanya. Yung kahit na may battle sa emosyon mo, pero hindi ka pumatol dahil sinusunod mo ang Panginoon. May battle sa emosyon mo dahil feeling mo injustice, walang hustisya, pero hindi ka pumatol. Ginawa mo pa rin ang ministry. Hindi mo iniwan ang ministry in spite ng mga questions sa isip mo. You followed Jesus because you love Him. Then, mga kapatid, there is a reward para sa atin. At makakamtan mo ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Even dito pa lang sa lupa. Gets nyo ako, mga kapatid? So, tanggapin natin na unang-una, mahalaga ang identity mo. Okay? Part ng identity mo ang emosyon mo. Pangalawa, tanggapin mo na din na mayroong suffering. Huwag kang mag-pray na, Lord, tanggalin mo ang suffering na ito. Hindi.
Pwede siguro, pero sa dulo nun, not my will, but your will be done. Number 3, develop your objectivity to sufferings. Ang pagiging subjective ay yung parang pag may nangyari, kumbaga, bukod sa wala kang choice na talagang tanggapin na lang siya, you're subject to it. Alam mo ito, pag si Bril ay binuhusan ko ng tubig at natamaan siya nung pagbuhos ko, walang choice si Bril kundi mabasa. Salamat. 1 linggo na ako, pastor, na dinaliligo. Subject siya dun. Pero, objectively, pwedeng hindi maasar si Bril sa akin. Hindi niya ako papatulan. Kahit na siya ay nabasa. Subject ako sa tubig na binuhusan ako, pero I can be objective. Hindi ko papatulan yung pagbuhos mo sa akin ng tubig. Kahit nasabihan mo ko na copycat. Ano yun? Ano linya na yun? Anyway, sa mga kalimutan ko yung linya na yun. Measuring your level of obedience to God during suffering. Ito, pagsunod sa Diyos during plenty. Haya-haya ang buhay. Susunod ako kay Lord kasi blessed na blessed ako. Pag hindi ka blessed, susunod ka pa rin. Saglit lang, pastor, hindi ko muna magagawa ang ministry ko ngayon kasi may suffering ako. That's not obedience. Susunod ka lang ba pag okay ang mga bagay-bagay? At hindi ka susunod kapag hindi okay? Be objective. Ang objective mo ito, susunod ako sa Diyos. Okay o hindi okay. Feel ko o hindi ko feel. Unless na talagang gumagapang na ako papunta ng church, I will preach the Word of God in season or out of season. And here's the thing, mga kapatid, pakinggan niyo ako mabuti. For the past decade, 10 years ng Christianity, tingnan ako sa internet, may maraming mga Christian ang nabalitaan o naibalita na nagkaroon ng depression. At ito pa, may mga Christian, mga ministers, sa sobrang tindi ng problema, nagpakamatay. I'm being extreme here, mga kapatid. Ito ang nangyayari talaga. Hindi lang pastors, even mga workers, even ordinaryong Christian. Sa Europe, Amerika o sa Asia, may mga nagpapakamatay. Pero professing Christian. At iba doon ay working or ang ministry nila ay payuhan ang mga depressed, ang mga may anxiety, mga problemado. And how come? How come? Sa Pilipinas, nangyayari din yan. Paano yun? Anong nangyari? Bakit bumigay? Okay? Especially this pandemic, may mga bumigay talaga. Hindi bumigay dahil yung bumigay na blue ang favorite yung dati, naging pink na ngayon. Hindi yon. Kundi, bumigay dahil sa sobrang tindi ng problema. Ang extreme, nagpapakamatay. Ang iba, nag-resign sa ministry. Ang iba, ayoko na mag-serve. Iba naman, umaalis na ng church o kaya ayaw nang pumunta kahit saang church. At may napapanood ako niyan, mga kapatid, at gusto kong panoorin sila. Kasi gusto kong malaman, anong reason mo? Sabi niya, may isang youth pastor. Sabi niya, Asian siya. Sabi niya, ang words niya doon ay, I've come to a certain degree that I don't want to do ministry anymore. At ang sabi niya, mas masaya ko. Sabi ko sa iyo, yung kaka-intrigue yan. Pakinggan kita.
Sabi niya, yung ministry kasi, nagiging ano na lang, show. O kailangan ganito, kailangan ganyan, kailangan ganyan. O kailangan ganito. Ako ay youth pastor. Kailangan kong mag-submit sa mga authorities sa taas ko na minsan kailangan kong mag-feeling okay ako kahit di ako okay. Sabi ko, may punto. Pero does that make her o his decision na tama, na iwan niya ang ministry at isa sa mga terms yun, siguro na burn out lang ako. Bakit ka na burn out? If you have Jesus in your heart, imposible na ma-burn out ka. Unless na hindi ka naging objective. Kundi naging subjective ka lang. Ayoko na maging Christian kasi maraming Christian na plastic. Tignan mong katabi mo. Hoy, orokan ako. At may isang mama, nakalimutan ko na yung pangalan niya. Sabi niya, halimbawa, may gumanap na Hamlet. Okay? Doon sa sinulat ni Shakespeare. Hindi mahusay yung artista o yung sa play na ito na nagpumapel na Hamlet. Sisihin mo ba si Shakespeare dahil hindi niya napapilan ng tama ang karakter na sinabi ni Shakespeare? Kapag may Christian na hindi namuhay katulad ni Christ, sisihin mo ba si Christ? Ayoko na kay Christ kasi maraming peke na Christian. Sandali. I-give up mo ang heaven, ang eternity, at talagang ayaw mo na talagang maging Christian or something na talagang, o hindi ka naman talaga naging Christian, we don't know, for the sake lang ng mga tao, and then ang gusto mo, mag-feeling guilty sila. At pag nag-feeling guilty sila dahil na ganyan ka, okay ka na. Hindi ka pa rin okay. Lalo kang magiging miserable. Kasi subjective ka. May suffering. Iyak ako. Okay naman umiyak. Pero kung iyak ka lang ng iyak dahil sa suffering mo and you're not objective, o may emosyon, malungkot ako, galit ako, anong attitude mo ngayon? Ang attitude mo ay, I choose to obey the Lord pa rin. Kahit na hindi ko feel mag-obey kay Lord, then congratulations. Brethren, sa mga iba dito na hindi pa nakaranas na ngayon, good for you. Pero time will come, tatamarin ka sa pagiging Christian. Tatamarin ka na magbasa ng Bible, tatamarin ka, okay lang pastor, okay na, matagal na akong ganyan. Wag naman sana. Okay. Tatamarin ka mag-church, napaplastikan ka sa mga kapwa mo Kristiyano. Kung sasabihin mo yun, tingin-tingin sa salamin pag may time, ha? At sisi mo ang iba at hindi ka magpapatuloy. Brethren, I am not praying na wag niyong daanan yun. Kailangan mong daanan yun. Hello? Kailangan mong daanan yun. Kailangan mong ma-expose sa mga ganong critical na moments para ang puso mo sa Panginoon will be tested kung talagang ikaw ba talaga ay desididong sumunod sa Lord o dahil lang sa nanay at tatay mo, sumusod ka sa Lord. You will be tested. And I'm praying na I'm not praying na wag ka dumaan sa testing. I'm praying na magkaroon ka ng lakas pagdaan mo ng testing na yun. 2023 and pandemic season has been so much of a test sa ating lahat. Na kung nandyan ka pa, tingnan mo ang katabi mo, pakisabihan naman po, congratulations. Amen ba? Your learning curves through suffering. Yung learning curves, it's a psychological term na nagsasabi na papaano mo hinahandle yung mga bagay-bagay. Ngayon bumigay ka, sayang. Okay lang, don't worry. Pumalpa ka dyan, try again. Dumating na naman yung suffering, pumasa ka na, pero kalahati lang. Okay na, good improvement, 50% improvement, gawa lang. Yun yung learning curves. Yung parang, hindi ka magiging sobrang higpit sa sarili mo na parang mas mahigpit ka pa kay Lord. Amen? Kundi ikaw ay magkakaroon, kapatid, ng objectivity na parang, okay lang ako pumalpak. Tao ako eh. But,
hindi ka lang tao na tao, Kuya Ronnie. Ikaw ay tao na may Holy Spirit kung ikaw ay anak ng Diyos. Kung hindi, then maybe tao ka nga talaga. Ito pa, learn, unlearn, and relearn. Sabihin nyo nga, learn, unlearn, relearn. Tongue twister siya, di ba? Okay, ulit. 1, 2, 3. Learn, unlearn, relearn. Kailangan mong gawin yan. Kailangan mong matutunang sumunod sa Diyos. Si Jesus ginawa yan. Natutunan niya ang tunay na kahalagahan ng pagsunod. Now, hindi ka tulad ni Jesus na hindi nagkamali, tayo nagkakamali. Pag nagkamali ka, relearn. Aralin mo ulit. Na kung may gawi ka na ayaw ni Lord, may attitude ka na ayaw ni Lord, anong gagawin mo doon? Well, kung mahal niyo ako, tanggapin niyo na ako, ganun talaga ako. Well, kung kung ikaw ay bastos, tanggapin na namin bastos ka. Excuse me sa salita. Hindi. Ikaw ay anak ng Diyos. Dati kang bastos, ngayon, medyo na lang. And I pray na maging magalang ka na talaga. Amen? Guess nyo ako mga kapatid? These are the reasons bakit umiyak si Jesus. Kasi alam niya na yung suffering na dinaanan niya, hindi man 100% pero dadaan din ng mga Kristiyano doon. Pag dumadaan ka sa suffering, okay lang. Sabi ni David, sabi niya, even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Hindi niya sinabi na, I will atras at the moment. Hindi, I will fear no evil. Daanan niya yun. At kasama na kanyang pag-travel sa mga pagtitiis, paghihirap na yon, ay yung may palo pa si Lord naman. O diba, pinagsabay pa. Pero thank you, Lord. It was good for me to be afflicted that I might learn your decrees. Pero kung masyadong masarap ang buhay natin, naku, magsimula ka na maging malungkot. Sabi ni James, weep, mourn, and wail. Kasi bakit? Mukhang malayo ka sa kalooban ng Diyos, sabi ni James. Pero good thing na lang. So learn, unlearn. Ang unlearn naman talaga yung mga bad attitude, mga kapatid. Please, huwag na natin ipagtanggol ang bad attitude natin, please. Every time na ginagawa natin ipagtanggol ang bad attitude natin, binabastos natin si Lord. Na hindi ka kayang baguhin ng Diyos kasi ganyan ka na, ganito na ako. Please, don't do that. Ito, learn, unlearn, and relearn. May kadugtong. Together with a spiritual body. Walang iwanan. Okay, sabi mo sa katabi mo, walang iwanan. Pag nagsasuffer ka, magsabi ka. Huwag mong suluhin. Kasi gustong-gusto ng dyablo yan pag nagsusulo ka. Kasi bakit? Walang magpo-protect sa'yo. Feeling na ibawaw, okay itong si sister, okay itong si brother, pero pag sa gabi, umiiyak talaga at ganun-ganon. Magpatulong ka, seek help. Be humble, be teachable, be objective. Okay? Huwag kang laging tama. Kasi pag lagi kang tama, may tama ka na. Pag lagi akong tama, malamang may tama na ako. Conclusion, mga kapatid. Manage your emotions and your attitude by knowing your identity in Christ. Always be humble and teachable enough to learn, to unlearn, and to relearn. Tingnan sa Tagalog, mas exciting sa Tagalog. Basahin natin sa Tagalog. Pamahalaan ang iyong damdamin at ang iyong pag-uugali sa pamamagitan ng pag-alam ng iyong pagkakilanlan, identity, kay Kristo. Ito, palaging maging mapagpakumbaba at madaling turuan upang matuto, hindi matutunan,
Okay, Bisaya talaga, no? At muling matutunan. Matutunan. Bisaya po, sorry. Ang unlearn pala ay hindi matutunan. At yung relearn ay muling matutunan. Bakit ang mga mahuhusay na basketball player nagpa-practice pa rin? They are relearning. They are unlearning. And they are learning. Ang mga Kristiyano, ganun din dapat. Amen ba? Andiyan ba kayo? So again, mga kapatid, we need to manage our emotions. Pwedeng umiyak. Emosyon mo yan eh. But, check natin yung ugali natin. Diyan ka pwedeng maging blessed or maging cursed sa ugali natin. And I'm really praying, mga kapatid, na hindi nasayang yung pag-iyak ni Jesus noong mga panahon na yon dahil nakikita niya tayo na nag-i-improve from faith to faith, from glory to glory, from, ano ba sa doon? From grace to grace. Pakingitian nga ang katabi mo at sabi mo sa kanya, alam mo, mahal ka talaga ni Lord eh. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon, mga kapatid. And now,